Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang ika-4 na kabanata ng Florante at Laura ni Balagtas na may pamagat na Ang Pusong Sawi, saknong 33 hanggang 54. Pag-aaralan din natin ang maikling buod, mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitan at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Simulan na natin. Ang pusong sawi. Dito hinimatay sa paghihinagpis, sumuko ang puso sa dahas ng sakit, uloy na lungay-ngay, luhay bumalisbis, kinagagapusang kahoy ay nadilig. Magmula sa yapak hanggang sa ulunan, nalimbag ang bangis ng kapighatian, at ang panibughoy gumamit ng asal ng lalong marahas lilong kamatayan. Ang kahimat sinong hindi maramdamin, kung ito'y makita'y magmamahabagin, matipid na luha ay paaagusin, ang nagparusa may pilit hahapisin. Sukat na ang tingnan ang lugaming anyo, nitong sa dalitay hindi makakibo, aakaying biglang umiyak ang puso kung wala nang luhang sa matay itulo. Gaano ang awang bubugso sa dibdib, na may karamdamang maanyong tumitig kung ang panambit at daing ay marinig nang mahimasmasan ang tipon ng sakit. Halos buong gubat ay nasasabugan ng dinaing-daing na lubhang malumbay na inuulit pa at isinisigaw, sagot sa malayo niyong alingaw-ngaw. Ay, Laurang Pooy, bakit isinuyo? Sa iba ang sintang sa aki pangako, at pinagliluhan ang tapat na puso, pinagugulan mo ng luhang tumulo. Di sinumpaan mo sa harap ng langit na di maglililo sa aking pag-ibig, ipinabigay ko naman yaring dibdib, wala sa gunita itong masasapit. Katiwala ako't ang iyong kariktan, kapilas ng langit anaki matibay. Tapat ang puso mo't di nagunam-gunam, na ang paglililoy nasa kagandahan. Hindi ko akalaing iyong sasayangin. Maraming luha mong ginugol sa akin. Taguring madalas na ako ang giliw, mukha ko ang lunas sa madlang hilahil. Di kung ako pooy utusang manggubat ng hari mong ama sa alinmang siyudad, kung ginagawa mo ang aking sagisag, dalawa mong matay na nalong perlas. Ang aking plumahe kung itinatahi ng parang korales na iyong daliri, buntong hininga mo'y nakikiugali sa kilos ng gintong ipinananahi. Makailan, laurang sa aki iabot. Basa pa ng luha bandang isusuot, ibinibigay mo ay naghihimutok, takot masugatan sa pakikihamok. Balutit koletoy di mo papayagan, madampit malapat sa aking katawan, kundi tingnan muna baka may kalawang ay nanganganib kang damit ko'y marumhan. Sinisiyasat mo ang tibay at kintab na kung sayaran man ang tagay dumulas. At kung malayo mang iyong minamalas, sa gitna ng hukboy makilala agad. Pinahihiyasan mo ang aking turbante ng perlas, tupasyot maningning na ruby, bukod ang magalaw na batong diamante, puno ng ngalan mong isang letrang L. Hanggang ako'y wala't nakikipaghamok, nag-aapuhap ka ng pang-aliw loob. Manalo man ako'y kung bagong nanasok, nakikita mo na'y may dalapang takot. Buong panganib mo'y baka nagkasugat, di maniniwala kung di masiyasat. At kung magkagurlis ng munti sa balat, hinuhugasan mo ng luhang nanatak. Kung ako'y mayroong kahapisang munti, tatanungin mo na kung ano ang sanhi. Hanggang di malinang ay idinarampi, sa mga mukha ko ang ruby mong labi. Hindi ka tutugot kung di matalastas, kakapitan mo ng mabigla ang lunas. Dadalhin sa hardit, doon ihahanap ng ikaaliw sa mga bulaklak. Yung pipitasin ang lalong marikit. Dini sa liig ko'y kusang isasabit. Tuhog na bulaklak sadyang salit-salit, pag-uupan din mong lumbay ko'y mapaknit. At kung ang hapis ko'y hindi masawata,
Sa pilik mata mo'y dadaloy ang luha, napasaan ngayon ang gayong aruga, sa dala kong sakit ay di iapula. Ngayon naman ay talakayin natin ang buod nito. Ang tula ay tungkol sa matinding paghihinagpis ni Florante dahil sa pagkakanulo ng kanyang minamahal na si Laura. Sa gitna ng kanyang pagkakagapos sa isang punong kahoy, inuusal ni Florante ang kanyang sakit, hinanakit at alaala ng pagmamahalan nila ni Laura. Inalala niya ang maalab na pag-aalaga at pagmamahal na ipinakita ni Laura noong sila'y magkasama pa. Ngunit ngayon, ang lahat ng mga alaala ay tila naglaho na at si Laura ay isinuko na ang kanyang pag-ibig sa iba. Sa kabila ng lahat, patuloy pa rin ang pagtangis ni Florante, nananatiling sugatan at walang magawa kundi tanggapin ang kanyang masaklap na kapalaran. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari. Ang matinding pagdadalamhati ni Florante habang nakagapos at pinaparusahan sa gitna ng kagubatan. Ang pag-alala ni Florante sa kanilang masasayang sandali at pagmamahalan ni Laura kung paano siya inalagaan at pinrotektahan ni Laura noon. Ang pagbabalik tanaw ni Florante sa mga pangakong binitiwan ni Laura na ngayon ay tila sinira at napunta na sa iba. Mga mahahalagang tauhan. Florante, ang pangunahing tauhan na nagdurusa at nagluluksa sa kanyang pagkakagapos at sa pagkawala ng pag-ibig ni Laura. Siya ang nagsasalaysay ng kanyang sakit at alaala ng kanilang pagmamahalan. Laura, ang minamahal ni Florante na dati nagpakita ng tapat na pagmamahal at pangangalaga ngunit sa huli ay tinalikuran si Florante. Siya ang nagbibigay ng inspirasyon sa pagdurusa ni Florante. Conde Adolfo, bagaman hindi direktang nabanggit sa tula, siya ang sanhi ng pagkakagapos ni Florante at pinaghihinala ang bagong minamahal ni Laura. Dumako naman tayo sa tagpuan. Ang tagpuan ng kwento ay sa loob ng isang madilim at malungkot na kagubatan kung saan si Florante ay nakagapos sa isang punong kahoy. Ito ay simbolo ng kanyang kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan na ginamit dito. Hinimatay, pagkawala ng malay dahil sa matinding emosyon o sakit. Panibugho, matinding pagseselos. Kapit ng lumbay, matinding kalungkutan at paghihirap ng kalooban. Balutit koleto, uri ng damit o kasuotan na ginagamit bilang proteksyon sa labanan. Siyasat, mabusising pagsusuri o pag-imbestiga. Turbante, isang uri ng panyo o tela na itinatali sa ulo. Hapisin, magdusa o maghirap. Aruga, pag-aalaga o pagbibigay ng atensyon. At ngayon ay alamin naman natin ang mga aral o mensahe ng tula. Ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang nakikita sa mga masasayang sandali, kundi higit sa lahat sa pagtanggap at pag-alalay sa oras ng pagdurusa. Ang pangako ng pag-ibig ay dapat na pinangangalagaan at binibigyang halaga, sapagkat ang paglabag dito ay nagdudulot ng matinding sakit at pagkawasak ng tiwala. Ang paggunita sa nakaraan, lalo na ang mga masasayang alaala, ay maaaring magdala ng aliw ngunit maaaring maging masakit din kapag ang mga ito ay naglaho na at pinalitan ng pagtataksil. At diyan nagtatapos ang ika-4 na kabanata ng Florante at Laura, ang pusong sawi. Ano ang natutunan mo dito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli! Maraming salamat sa panonood.